Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Ay, magandang umaga na po pala sa atin pong lahat. Ayan, andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda na inyong kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay mayroon pong kinalaman dito sa update ni Miss Car. May pambubuking na naman nga po sa Kim Pao. Yan ang gusto ko eh. Yung mga booking ang serye eh. Yung nabubuking nang wala po sa oras sila Kim and Paolo. Ay! Grabe naman nga yan. So, simple lang po ito pero grabe. Kilig hanggang bones naman po talaga. Pero bago po ang lahat guys, ayan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, hanap mo ba ay Kim Pao's update? Ayan, i-click mo na ang notification bell natin dyan sa baba. Huwag kayong mag-atubili ang subscribe button natin para kayo ma-notify and maging updated sa mga bago nating chikas patungkol sa Kim Pao. Yes, nasa tamang channel po kayo. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. Samantala, narito pala ang mga nais nating i-shoutout ngayong gabing ito at ilang mga komento na napili natin na basahin hinggil po sa mga nagdaang update. Mula po kay Madam Edita na Donsa, magandang gabi, shoutout po sa inyo. Ayon sa kanyang komento, hello Gandara, pwede matanong anong nangyari ni Pao? Bakit muntik siyang magpakamatay? Anong klaseng depression? Anong nangyari? Kawawa naman. Hindi ko alam yan kung ano ang tunay na nangyari sa buhay niya. Sana huwag naman maulit. Pero sure kami na pag si Kimi ang swerte at laging magkasama niya, masaya siya. Kasi malambing at mabait si Kimi. Stick to one pa. Magmahal ng isang Kim Chiu. Kaya sana hindi na maulit ang magdilim ang kanyang karanasan sa buhay or sa pag-ibig. Ipag-pray namin na sila na ang totoo. Forever. Palagi kaming nag-aantay kung kailan sila magsisettle down. Kasi mahal namin sila. Nahihirapan ako kapag kami mga typo errors, guys. Pasensya na ha. Pero pinipilit po nating ayusin, intindihin. Yun lang, medyo nalilito, nawawala at napapabagal yung ating pagbabasa. So, ayun na nga, pag-pray namin na sila na ang totoong forever. Palagi kami nag-aantay kung kailan na sila magsisettle down kasi mahal namin sila. Gusto namin na makita ang life nilang mag-asawa na at may mga kids na. Kaya go lang Kim Pao, ingat kayo at pagpalain kayo ng may kapal. Okay lang, mag-LDR muna kasi part ng life nila yon. Maintindihan yon ni Pao. Nasa Maynila naman sila. We love Kim Pao. So bilang kasagutan, Madam Edita na Donsa, sa inyong katanungan tungkol dito sa depression na to. Kasi si Kimi nga po ay malabo daw kasi bukod sa madasalin si Kimi, masayahin si Kim. Nalalabas po niya yung mga problem niya. Unlike kay Paolo na prone for sure yan kasi mapag-kim-kim lang si Pao, tahimik lang talaga siya. Kaya maganda na meron siyang kasamang masayahin kagaya ni Kim. And ayun, ang tinatanong niya dito, ano yun? So, nasa Google po siya, madam. Pwede nyo i-search, pero yaman din lamang na tinanong niyo ako. Ito na, babasahin ko na lang po sa inyo. So, posted po ito noong August 1, 2019 pa. I survived. Paolo Avellino reveals struggle with depression. So, ang nilalaman po nito, Paolo Avellino, who has largely kept tight-lipped about his personal life over the years, surprised fans on Thursday as he opened up for the first time about having struggled with depression.
to the point of trying to take his own life. The 31-year-old actor sought to let loose thoughts on Twitter, where he has 2.2 million followers, and recalled losing a close friend to suicide before revealing he once attempted to do the same. I let this out to the universe since I promised not to keep heavy feelings to myself. One of my closest friends committed suicide last year and no one saw it coming, he began, describing his friend as his go-to person. Avelino recounted that a lot of times I would call him late in the evening, feeling so low, and he would travel miles just to keep me company and make sure I was in my right mental state to continue on with life, constantly reminding me how privileged I am compared to a lot of people. Meron pa pong pinost dito na post po ni Pau. A few years back, I tried or attempted committing suicide. I survived. No one really knew aside from my closest friend, and he was one of them. The friend, he said, also reminded him that I had to see my son grow up, referring to his only child with his former partner, actress LJ Reyes. Without giving details, Avelino then admitted that a few years back, I tried attempting committing suicide. So, ito yung mga post that I had to see my son grow up. Ayan. Ito pa yung post, I survived. No one really knows aside from my closest friends, and he was one of them. He would switch shifts with a friend to stay with me in the hospital, and even when I got discharged, just to make sure I wasn't stupid enough to do it again, he recalled. Then it happened, he wrote, referring to the death of his friend. All the time I needed support from my friends, they were there. I was selfish. I demanded time and a part of their emotional state to flow along with mine. Avelino continued, but this time addressing his late friend, I saw it coming. That one message you sent the night before you passed away, I brushed off in a joking manner. All those messages and time I selfishly demanded are now regrets and baggages I would carry my whole life. Thank you. I hope you are resting peacefully. I am living because of the hope and wisdom you engraved in me. A year passed since he lost his friend, Avelino shared, and here I am at 5 in the morning, thinking in a few minutes of my time ditching work would make me a charge or even save a life. So, yan po, madam, yung nasa likod po ng kwento na yan. Anyway, let's move on naman sa pinakasentro ng ating update. Ngayong gabing ito, tungkol po ito sa post ni Miss Carl na kung saan, ito nyo nga makikita nyo, nakalagay dito ay thanks, Pau. Pero wag ka. Diba, napaka-generous naman talaga ni Papi, no? Talaga naman po. Ang sarap ng pagkain, pati ako nagugutom. Siya naman talagang tunay. Pero wag ka, mayroon tayong kapansin-pansin. Si Pau, di ba yung pinapasalamatan? So, may palibreng foods si Papi. Pero wag ka, ay, si Miss Carl naman, no? May pasimpleng ayuda, oh. Kala mo, hindi namin mapapansin yan? Hoy, matalas kaya ang mata ng mga fans, wag ka. Thank you so much. Maraming salamat. So, eto't may pagbubuking na naman nga sa Kim Pao. Hindi maaari. Siyempre, kapag nandiyan si Kim, kapag nandiyan si Paolo, nandiyan si Kim. Anino nila ang isa't isa. Diba? You beside me always ang dalawa. And, ganun kasi talaga kapag ka magkarelasyon eh. Hoy,
Yeah. Anyway, eto nga yung mapapansin mo dito. May napansin ba kayo muna? Ayan. Sige nga, pakatitigan nyo nga muna yan. Kung may mapapansin, tingnan nyo nga. Tingnan natin kung matalas pa ang inyong mga mata. Pero eto na nga. Mapapansin nyo, eto, ang larawan na yan. Bandang taas, makikita nyo may kamay, may bracelet, may lucky charm, ganyan. Alam ko yan kung kanina yan Diyan pa lang alam ko na kung sino yan So, magkasama nga yung Kim Pao. Kasama nila dito. So, may date. Ay, may date. Hindi, kasama nila. Ibig sabihin, magkasama ang Kim Pao. And doon pa lang naman po'y panatag na ako. Hoy, buo na yung araw ko. Buo na yung maghapon ko. Masarap ng matulog. Ganyan. Basta, complete na. Complete na yung feeling ko knowing na magkasama talaga yung Kim Pao. 'di ba? Ayan ayuda konting ganyang ayuda lang ha. Ay talagang sapat na. Huy, grabe. Thank you so much, Madam. Another ayuda para po sa lahat ng fans. Hashtag Team Panatag. So, yun lang muna guys ang ating update. Ngayong gabing ito, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod nating chikas. Maraming pong salamat.